sa Panginoon ang mga anak na mag-asawang Junior at Ivy. Meron po tatlong mensaheng mahalaga na dapat nating matutuhan mula sa Biblia. Ang una pong mensahe sa paghahandog ay yung mensahe ng pag-asa. Bakit po? Sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat batid ko ang mga plano ko na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga plano ng kaginhawahan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ang paghahandog sa Diyos ay nagbibigay po ng pag-asa. Bakit? Hindi po natin alam kung ano magiging kinabukasan ng mga batang yan. Sino ang makapagsasabi na sila ay pwedeng maging engineer, doktor, o kaya teacher? Halimbawa po ako, hindi ko alam kung ako ay magiging teacher or pastor. Diba? Walang makapagsasabi nung bata pa ako. Lalo na yung mga yan, walang kamuwang-muwang. Kaya pag inihandog natin ang mga bata sa Panginoon, ito ay simbolo na binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. At kinikilala natin na ang mga bata ay bigay talaga ng Diyos sa mag-asawa. Ano man yung mga pagsubok, mga kahirapan na meron sa ating buhay, mahalaga po na may handog ang mga bata dahil ito ay nagbibigay ng pag-asa. Pangalawang mensahe ay ang pagmamahal at pagkalinga. Yan. Pagmamahal at pagkalinga. Sa Mateo 19 verse 14, sabi na dito, datapot sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang mga bata at huwag ninyong hadlangan sila na magsiparito sa akin, sapagkat sa mga gayon ang kaharian ng langit. Ang paghahandog ng sanggol ay nagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga ng Panginoong Jesus. Yan. Tayo man ay dumaan sa pagiging bata. Tama ba? Wala namang instant na ganito kaagad tayo. Diba? Nung bata pa tayo, so tayo ay nakaranas din ng pagmamahal at pagkalinga sa ating mga magulang. Kaya yung mga bata niyan, wala silang kamuwang-muwang. Kaya napakahalaga na sila ay ihandog sa Panginoon. Pangatlong mensahe ay ang mensahe ng gabay at paglago. Ano po yung pangatlo? Mensahe ng gabay at paglago. Sabi sa Kawikaan 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagtanda niya hindi niya ito malilimutan. So habang bata pa, wala talaga silang muwang, hindi nila alam kung ano yung tama at mali. Yung mga magulang, yung mga ninong at ninang na mga napili, kayo po ay malaki ang may tutulong para ang mga bata na yan ay mapalaki ng may katalinuhan, ng may karunungan. Sabi dito, ituro sa bata ang landas na dapat nilang lakaran. Ano ba yung dapat lakaran ng isang bata? Una yung pagkakaroon ng takot sa Diyos. Dahil pag ang isang tao may takot sa Diyos, dahil takot ka sa Diyos, malalayo ka sa kasamaan. Diba? Nandun yung katapatan, yung paggalang, pagrespeto, at higit sa lahat yung mabuting ugali. Yan, sabihin natin, mabuting ugali. Ayan. Ituro sa bata yung mga mabubuting asal. Sabi nga, kahit gaano kaganda yung make-up, hindi kayang takpan ang pangit na ugali. Kahit na marami tayong pera, yung ating ugali ay hindi magagamot ng pera. Tama ba? At kahit marami kang pera, ito ay nagpapatunay lamang na tayo ay pantay-pantay sa Panginoon. Kaya napakahalaga po yung mabuting asal o mabuting ugali. Ituro natin sa bata yung pagiging mabuting ugali. At paano po natin ito may tuturo? Napakahalaga po na ito ay makita sa atin. Tama po ba? Makita sa atin ng mga magulang. Halimbawa,
gusto natin sila ay maging mabait at magalang, kailangan makita sa atin na tayo ay mabait at magalang. Tama ba? Kasi kung nagtuturo tayo ng mabait, magalang, tapos tayo ay walang hiya, parang kabaligtaran dun sa ating itinuturo. Paliwanag po ba? Itinuturo natin na maging makadiyos, tapos tayo hindi naman nag-pray. Sabi nga, kung gusto natin silang maging magalang, makita sa atin yung paggalang. Kung gusto natin silang makitang mapagbigay, makita sa atin na tayo ay mapagbigay. Ano ba ang gusto natin na maging yung mga bata na yan paglaki? Wala namang magulang na naghangad na mapasama ang kanilang mga anak. So, napakahalaga po ang good testimony o yung good example, no, yung tinatawag na good influence. Hindi po tayo magiging bad influence sa mga bata. So, ano po yung tatlong mensahe na mula sa salita ng Diyos sa umaga na ito? Ang paghahandog ay may mensahe ng pag-asa. Pangalawa, may mensahe ng pagmamahal at pagkalinga. At pangatlo, ito po ay may mensahe ng gabay at paglago. Habang bata pa lang, i-train na natin sila. So, pag nag-18 na kasi ang tao, 18, 19, 20, pag tinuturuan mo, ano ang sagot ng pag tinuturuan? Diba? Hindi mo na sila maturuan. Hindi mo na nga rin mautusan. Diba? Sabi, mamaya. Teka lang. Kaya, wait. Kaya habang bata pa lang, turuan na po natin ang mga baby na yan para paglaki, sila po ay maging pag-asa ng bayan at syempre katuwang din ng magulang. Syempre tatanda naman din ng mga magulang na yan, di ba? At kahit wala na sila, yung magulang, yung mga bata na naturuan ng mag-ayos, nakakatiyak po yung mga magulang, mga ninong-ninang na magiging maayos ang kinabukasan ng mga batang yan. Maayos na pamumuhay. Yun lamang po. At tayo po ay dumako na sa paghahandog sa mga bata. Inaanyayahan ko po na tumayo ang mga magulang at unahin po natin yung pangalan.